Iba't ibang tulong ang hatid ng Atin Ito Coalition bilang suporta para sa mga residente ng Pag-asa Island. Samantala, bumuelta naman ang Chinese Embassy sa isinagawang civilian mission ng grupo. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Hindi bigo ang civilian mission ng Atin Ito Coalition. Ito ang binigyang din ng grupo sa nagpapatuloy nitong ika-4 na civilian mission sa West Philippine Sea. Kasunod ito na naging pahayag ng Chinese Embassy na nauwi lahat sa pagkabigo ang mga isinagawang civilian mission ng grupo. Ayon sa Chinese Embassy, sa mga nakaraang taon ay paulit-ulit na sinubukan ng Atin Ito Coalition na magsagawa umano ng provocative o mapang-udyok na aktibidad sa West Philippine Sea. Anila, pinalalabas umano ng grupo na ito ay kanilang isinasagawa para igiit ang karapatan ng bansa. Kasabay nito, iginiit ng China na magpapatuloy ito sa pangangalaga ng teritoryo at interes nito. Para sa amin, actually, parang China ang nag-fail. They have failed to scare us, intimidate us, divide us Filipinos. Kasi kung tutuusin, we're on our 4th mission na nga eh. So, ibig sabihin, hindi nila tayo napigilan na paulit-ulit bumalik sa West Philippine Sea, i-regularize yung civilian mission at gawing normal na Pilipino ang may access sa West Philippine Sea. Anya, marami ng matagumpay na aktibidad na nagawa ang grupo sa mga civilian mission nito. Klaro naman kung sino ang nagpo-provoke, sino ang nagwa-water cannon, sino ang nagpapalayas ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Yun ay China. Tayo ang bitbit natin, regalo, tulong, ang hatid natin, musika, at ngayon syempre mga iba't ibang entertainment activities. Kabilang sa mga ipamamahaging tulong sa mga residente ng Pag-asa Island ay ang mga food at school supplies at langis na mahalaga para sa mga mangingisda sa isla. Ang pagpunta sa Pag-asa Island ay ang pinakamalayo ng civilian mission ng Atin Ito Coalition. Anila, mahalagang feature ang isla ng Pag-asa para sa bansa dahil ito ang official seat ng civilian government sa Kalayaan Island Group. Binigyan din ng grupo ng ika-4 na civilian mission ay bahagi pa rin ng patuloy na pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ito ng routine maritime domain awareness flight sa Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, lulan din ito ang technical officers ng PCG kabilang na ang doktor, nurse, dentista at pari bilang karagdagang personnel sa bagong activated na Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Kasama naman sa namataan ng PCG ang patuloy na nakashadow o nakabuntot na CCG Vessel 3103 sa barko ng grupo. Ayon sa PCG, namataan ito sa layong 3 nautical miles mula sa MV Kapitan Felix Oca, ang barko ng Atin Ito Coalition. Kaugnay nito, ilang beses nag-radio challenge ang PCG aircraft sa CCG Vessel 3103 kung saan binigyang diin nito na walang legal jurisdiction para magsagawa ng maritime law enforcement activities dahil ito'y bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan naman ng Atin Ito Coalition sa pamahalaan, patuloy pang igiit ang karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Atin ito! West Philippine Sea! Ayon kay David, ito'y lalo na ang Pilipinas ang chair ng ASEAN Summit na isasagawa sa susunod na linggo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.